Yeah, kanta ko to para sa'yo, classmate. Teka, may project tayo ah. Oo nga. Oh, anong ginagawa mo? Kanta! Ba't kanta? Gusto kong kumanta eh. Kumanta? History ba yun ya? Ha? Eh di gawin natin history. Teka. Gagawa pa akong kanta eh. Hoy, pasok na. Nandiyan na si sir. Mig, start na. Okay na? Okay na. Clay, mamaya pa yung part mo. Alis ka muna dyan. Iwan mo na si Dog. Lightning is okay, guys. In 3, 2, 1, action! Okay, looking good, Dog. Simulan mo na sa history. Magpalang araw sa lahat. Gapan City, Nueva Ecija is the destination where history and culture come alive. Bago pa ito maging lungsod, isa lamang itong simpleng pamayanan na napapalibutan ng mga ilog at mga kagubatan. Dito namuhay ang mga tao sa payak na paraan, pagsasaka, pangingisda at bayanihan ang naging sandigan. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mga Kastila at nagsimulang mabuo ang isang organisadong bayan. Dito rin nagsimulang maitayo ang mga makasaysayang gusali na patuloy na nakikita hanggang ngayon. Tulad lamang ng Divina Pastora Parish Church, kilala rin bilang Three Kings Parish Church, isa ito sa pinakamalaga at pinakamatandang simbahan sa Gapan. Itinayo noong 1800s at natapos noong 1872 gamit ang limestone at bricks mula sa panahon ng mga Kastila. Itinuturing ito bilang isang pinakamalaki at pinakamatandang Spanish colonial church sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ang arkitektura nito ay may impluensyang Byzantine at may kita sa loob ang isang pintura ng Holy Trinity sa gitnang dome ng simbahan. Noong April 26, 1986, dineklara ito ng Catholic Bishop Conference of the Philippines bilang isang national shrine. Ito rin ay mahalagang pilgrimage site, hindi lang para sa debosyon para kay Divina Pastora, kundi pati sa Three Kings na isa ring patron ng simbahan. Pero bago pa man maitayo ang mga gusali, simbahan at mga kalsada sa lungsod, may isang kwento muna pinagmulan at ng mga taong unang nanirahan dito. Ayon sa mga lumang tala, ang dating tawag sa Gapan ay Ibon. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay isang malawak na kagubatan, tahanan ng mga unang mamamayan na namumuhay ng payak at malapit sa kalikasan. Gaya ng nabanggit, sila ay nagsasaka, nangingisda at nagtutulungan sa pamamagitan ng bayanihan, na siyang naging pundasyon ng kanilang pamumuhay. Ayon sa isang alamat, dumating ang mga Kastila sa lugar at nadatnan nila ang mga katutubo na gumagapang sa makakapal na damuhan. At dahil sa hindi pagkakaintindihan sa wika, tinanong nila kung anong pangalan ng lugar. At ang sagot ng mga katutubo, gumagapang-gapang kami. Mula sa salitang gapang, kinuha ng mga Kastila ang pangalan ng lugar, na kinalaunan ay naging Gapan na kilala natin ngayon. May isa pang paniniwala na ang pangalan ay nagmula sa halamang gumagapang o baging sa paligid na sagana sa lugar noon, na lalong nagpatibay sa pangalang pinagmulan nito. Noong 1595, sa pamumuno ni Padre Contres Villa, Caballo at Salazar, sinimulan ang pagtatag ng isang organisadong pamayanan matapos linisin ang malawak na kagubatan. Unti-unting naitatag ang isang pueblo na may simbahan, residensya at mga kabahayan na gawa sa laryo at bato. Dahil dito, ang Gapan ay kinilalang isa sa pinakamatandang bayan sa Nueva Ecija at isa sa mga naunang pamayanan sa buong Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang kasaysayan nito. Noong 1942, sinakop ng mga Hapones ang Gapan at noong 1945, ito ay napalaya sa tulong ng mga sundalong Pilipino at mga gerilya. Sa paglipas ng panahon, dumaan ang Gapan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, mula sa pananakop ng Kastila hanggang sa Amerikano at sa madilim na panahon ng digmaan. Kahit dumaan ang Gapan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, nanatiling matatag ang mga Gapenyo. Patuloy na bumangon, nagkaisa at muling itinayo ang kanilang bayan. Sa pamamagitan ng Republic Act 1922, at ang ratifikasyon nito sa isang plebisito na isinagawa noong Agosto 25, 2001, ang bayan ng Gapan ay opisyal na naging isang lungsod ng Nueva Ecija.
Si Ernesto L. Natividad ang unang naging alkalde nito. Mula noon, patuloy itong umuunlad hanggang sa kasalukuyan bilang isang sentro ng kultura, kasaysayan at kabuhayan sa lalawigan. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo pang pinagyaman ng mga mamamayan nito ang kanilang mayamang tradisyon at pagkakakilanlan. Kasabay ng pag-usbong ng modernong pamumuhay at infrastruktura. Mula sa mga makasaysayang pook at relihiyosong pagdiriwang, hanggang sa masiglang kalakalan at pang-araw-araw na buhay, makikita ang pagkakaisa at sipag ng bawat Gapenyo. Sa bawat sulok ng lungsod, sumasalamin ang kwento ng nakaraan na patuloy na nagbibigay sisay sa kasalukuyan. Ang mga simpleng pamumuhay ng mga mamamayan, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang sama-samang pagsisikap ay nagsisilbing pundasyon ng patuloy na pag-unlad. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatiling matatag ang kanilang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan, isang pamana na ipinapasa sa bawat henerasyon. At sa patuloy na pag-usbong ng lungsod, dala-dala ng Gapan hindi lamang ang kanyang makulay na nakaraan, kundi pati ang pag-asa at pananaw para sa isang mas maunlad at mas maliwanag na kinabukasan. Focus na tayo sa 2026 vibes. From Barong to Crop Top, real quick. Noon, tulad ngayon, ang Gapan City Plaza ay matagal ng sentro ng buhay ng mga Gapenyo. Noon, panahon ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan, dito ginaganap ang mga pagtitipon, selebrasyon at mahalagang okasyon ng lungsod. Ito ang tinatawag na puso ng komunidad dahil dito nagkikita-kita ang mga tao mula sa iba't ibang barangay. Sa tabi nito, matatagpuan ang Andres Bonifacio Shrine, isang mahalagang simbolo ng kasaysayan at kabayanihan. Ito ay itinayo bilang paggunita sa isa sa mga pangunahing bayani ng Pilipinas, si Andres Bonifacio, na naging simbolo ng katapangan at paglaban para sa kalayaan. Sa paglipas ng panahon, naging isa rin itong makasaysayang pasyalan na dinarayo ng mga bisita at estudyante upang balikan ang diwa ng kabayanihan. Ang Lumang Gapan Heritage District ay matatagpuan sa De Los Reyes Street na itinuturing na makasaysayang sentro ng Gapan. Dito rin dating matatagpuan ang sentro ng pamahalaan ng bayan, kabilang ang lumang munisipyo na naging bahagi ng paghubog ng kasaysayan ng lungsod. Ito ay na-restore at binigyang bagong anyo upang mapanatili ang makasaysayang itsura ng lugar. Sa pag-revamp nito, mas nakilala ang Lumang Gapan bilang isang heritage district na kahawig ng Calle Crisologo sa Vigan City, kung saan makikita pa rin ang lumang disenyo ng mga bahay at daan na sumasalamin sa panahon ng Kastila.
Sa kasalukuyan, isa na rin itong dinarayo ng mga turista at bisita, hindi lamang para sa kasaysayan kundi pati na rin sa mga kainan at pasyalan sa paligid nito. Makikita rin sa paligid ang mga tagpuan, street food at maliliit na kainan na nagbibigay ng mas buhay at makulay na karanasan ng mga bumibisita. Ang Gapan City Public Market ay isa sa pinakamatandang sentro ng kalakalan at kabuhayan sa buong lungsod. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging pangunahing lugar kung saan nagtatagpo ang mga magsasaka, negosyante at mamimili mula sa iba't ibang barangay. Isa sa mga kilalang istruktura sa paligid nito ay ang lumang water tower na matatagpuan malapit sa palengke. Noon, nagsisilbi itong mahalagang bahagi ng supply ng tubig sa lugar at sa mga kalapit na establishmento, lalo na noong mas simple pa ang sistema ng infrastruktura sa lungsod. Sa paglipas ng panahon, bagamat napalitan na ng modernong sistema ng tubig, nanatili itong landmark na sumasaksi sa pag-unlad ng Gapan Public Market at ng buong lungsod. Bukod sa kalakalan, dito rin makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao, ang tawanan, usapan, at simpleng pakikisalamuha na bumubuo sa tunay na diwa ng komunidad. Sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang lungsod, lalo rin sumigla ang palengke. And don't miss out the vibrant culture that makes Gapan truly alive. Beyond its history and landmarks, Gapan is also known for its rich traditions and celebrations that bring people together. One of the most important celebrations in the city is the Three Kings Fiesta, held every January 6, where the community gathers in faith through processions, novena masses, and colorful festivities. Religious traditions such as Simbang Gabi, Holy Week observances, and local processions reflect the strong faith and devotion of the Gapeños. Each barangay also celebrates its own fiestas, strengthening unity and connection among communities. Gapan is composed of several barangays, each with its own identity, culture, and traditions. Many of these barangays are named after saints, reflecting the city's deep religious roots and strong Catholic faith. The presence of schools across these barangays also plays an important role in shaping the youth and supporting the community's development. These barangays work together as one community, contributing to the overall growth, unity, and progress of the city. Gapan is also known for its local delicacies and pasalubong food culture. From traditional kakanin to delicacies like pastillas, kutsinta, and other local pasalubong sold in markets, these foods showcase the rich culture, creativity, and traditions of Gapan that have been passed down from one generation to another. Gapan City is more than a place on the map. It is shaped by history, strengthened by its people, and rich in culture. As it moves forward, it continues to grow while preserving its identity. Wait lang. Hindi ako malaki. Ngayon na nakalimutan ako.